Ang kwento ay nagpatuloy kay Jinwoo na natutulog ng late, ngunit biglang nagising dahil sa tawag ni Gina. Nang marinig ang kanyang paos na boses, agad na nalaman ni Gina na nasa kama pa rin siya at tinanong kung alam ba niya kung anong oras na. Nang tumingin sa orasan, napansin ni Jinwoo na 2:00 na ng hapon. Mabilis siyang pinaalalahanan ni Gina na ngayong araw ang kanyang parent-teacher meeting. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Jinwoo sa meeting na mukhang maayos ang bihis. Nagulat si Gina sa kung gaano siya kagwapo, kaya napaisip si Jinwoo kung may mali. Ngunit sinigurado ni Gina na wala namang problema, hindi lang niya ito inaasahan. Ipinaliwanag naman ni Jinwoo na kailangan lang niyang manamit ng maayos dahil hindi angkop kung magsusuot siya ng pang-sports. Napaisip si Gina kung gaano kabilis magbago ang isang tao, at habang naglalakad sila sa pasilyo ng paaralan, agad nilang napansin ang mga babaeng nakatingin kay Jinwoo at nagbubulungan sa pagkagiliw. Napansin ito ni Gina at tinukso siya tungkol sa hindi pa pagkakaroon ng kasintahan, nag-alok pang ipakilala siya sa isang tao, ngunit agad itong tinanggihan ni Jinwoo nang may inis. Makalipas ang ilang sandali, nakipagkita si Jinwoo sa guro ni Gina, na pinuri siya ng husto. Inilarawan ng guro si Gina bilang isang huwarang mag-aaral na may mataas na marka sa mock exams. Tiwala siyang makakapasok si Gina sa kolehiyong pangmedikal kaya pinaalalahanan si Jinwoo na huwag siyang masyadong puwersahin, na agad namang sinang-ayunan ni Jinwoo. Ngunit bago matapos ang pagpupulong, tinanong ng guro si Jinwoo kung ano ang gagawin niya kung magising si Gina at gustuhin nitong maging isang hunter. Mabilis at matibay ang sagot ni Jinwoo, hindi niya ito papayagan. Inasahan na ng guro ang sagot na ito at binanggit na may nais siyang ipakiusap. Pagkatapos nito, lumipat ang kwento sa pagkikita ni Jinwoo at Songyi, na nagulat nang makita siya. Ipinakilala ni Jinwoo ang sarili bilang kapatid ni Gina, at agad na inisip ni Songyi na pinadala siya ng guro upang kumbansihin siyang tumigil sa pagiging hunter. Mariin niyang tinanggihan ito, sinabing hindi siya titigil o babalik sa eskwela. Ipinaalala naman ni Jinwoo na bilang isang E-rank hunter, hindi siya magkakaroon ng maraming oportunidad para kumita ng pera, at bagaman kumita siya ng malaki bilang bahagi ng kanyang assault team, isang beses lang iyon na pagkakataon. Sa inis, sinabi ni Songyi na umalis na lang si Jinwoo kung paninirmonan lang siya nito. Sinabi pa niyang pareho lang silang E-rank. Ngunit kalmadong sinabi ni Jinwoo na hindi siya naroon upang pagsabihan o kumbansihin siyang tumigil. Sa halip, hiniling niya kay Songyi na sumama sa kanya sa ibang lugar. Samantala, sinalubong ni Jinchul si Dangsu pagdating nito sa Japan, ikinagulat ni Dangsu ang personal na pagtanggap sa kanya. Sa patuyang tono, sinabi ni Dangsu na ang mismong hepe ng Hunter Association ang sumalubong sa kanya. Ngunit hindi na nag-aksaya ng oras si Jinchul at diretsahang tinanong kung gaano katagal balak manatili ni Dangso. Pinakalma siya ni Dangso at sinabing hindi siya magtatagal. Ngunit duda si Jinchul, napansin niyang bumalik si Dangso sa bansang kanyang pinagtaksilan, na tila para lamang makipagkita sa dalawang tiyak na individual, na panuksong ngiti si Dangso, tiwalang alam ni Jinchul ang katotohanan. Ang pagbisita niya ay hindi lang para makita sila, at may hindi magandang balak siya nang iminungkahi niyang baliwalain na lang ng surveillance team ang anumang mangyari sa 2-minute dungeon. Ipinahayag niya ang intensyon niyang patayin muna si Jinwoo bago si Leo. Buo ang kumpiyansa niyang hindi sapat ang kakayahan ni Jinchul para pigilan siya, ngunit kalmado lang na sumagot si Jinchul na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Samantala, makikita ang ilang halimaw na ibinababa mula sa chopper na sinakyan ni Guildmaster Choi at ng iba pa mula sa simpleng Jeju Island. Ipinaalam ni Choi sa chairman ng Hunter Association ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na sinubukan ng mga halimaw na tumawid sa dagat patungo sa mainland, ngunit hindi nila kayang lumipad ng matagal at nahulog sila sa tubig. Nagbabala si Choi na kung pababayaan ito, maaaring magtagumpay ang mga nilalang na ito sa pagtawid balang araw. Nangako naman si Gunhee na gagawin niya ang lahat upang maiwasan itong mangyari. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Jinwoo na nakipagkita kay Sang. Nagulat si Sang sa biglaang tawag at nagkomento kung gaano ito kabihira, saka napansin niyang kasama ni Jinwoo si Songyi. Humingi ng paumanhin si Jinwoo sa biglaang kahilingan, ngunit tiniyak ni Sang na ayos lang ito, bagamat curious siya sa interes ni Jinwoo sa panunood ng kanilang pagsasanay. Tinuro ni Sang ang isang gate sa malapit, ipinaliwanag niyang ito ay isang level C gate na kamakailan lang lumitaw. Habang nag-uusap sila, isang walang tiyagang lalaki ang sumingit at naiinis na nagreklamong dapat nang simulan ng raid dahil hindi ito isang picnic. Tiningnan siya ni Jinwoo nang may pagtataka, at ipinakilala siya ni Sang bilang si Kim Chul, isang A-rank hunter na may tungkuling tanker. Dagdag pa niya, si Kim Chul ang pinuno ng assault team, at halatang naiinis ito na may mga A-rank hunters na sama-sama lang para manood ng raid.
Kitang-kita ang pagkainis ni Kim Chul, kaya sinubukang pakalme ni Sang ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng team composition kay Jinwoo. Ang raid ay binubuo ng isang rank A hunter, 5 rank B, at 2 rank C, kaya kabuo ang 10 katao kasama si Jinwoo at Songyi. Hindi natuwa si Jinwoo sa laki ng grupo dahil ang layunin niya ay ipakita kay Songyi ang matitinding realidad ng dungeon raids. Ngunit dahil sa dami ng kalahok, baka mabawasan ang impact ng karanasan. Pinayuhan siya ng assistant ni Sang na manatili sa gilid at hayaan ang mga baguhan na makakuha ng praktikal na karanasan, kaya pumayag si Jinwoo. Pagpasok ng grupo sa gate, agad na naramdaman ni Jinwoo ang kakaiba rito. Napansin niyang kakaiba ang kilos ng gate sa likuran niya at nagsimula itong kumislap ng pula. Bigla niyang naunawaan ang nangyayari at sinubukang makatakas, nagawang ilabas ang ulo upang babalaan si Sang na kontaken ang assault team, ngunit hinatak siya pabalik sa loob ng gate. Agad namang tinawagan ni Sang si Baek upang ipaalam ang tungkol sa Red Gate, at agad kumilos si Baek upang tumulong. Sa loob, natagpuan ni Jinwoo at ng team ang kanilang sarili sa isang walang katapusang kapatagan ng nyebe. Nagulat sila nang mapansin nilang tuluyang naglaho ang gate. Nagsimula silang mataranta habang iniisip kung paano sila makakatakas. Lumapit si Kim Chul at ipinaliwanag na nakakulong sila sa isang Red Gate. Nalilito si Songyi at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Kalmadong ipinaliwanag ni Jinwoo na hindi tulad ng normal na mga gate. Ang Red Gate ay isang dungeon kung saan napuputol ang anumang komunikasyon sa labas kapag pumasok na. Upang makatakas, kailangan nilang talunin ang boss o hintayin ang pagbuho ng dungeon. Dagdag pa niya, hindi makakapagpadala ng tulong mula sa labas at puno ng mapanganib na magical beasts ang dungeon. Bigla na lang bumagsak ang mga palaso mula sa kung saan. Isang hunter ang agad na napatay, ngunit mabilis na sinalo ni Jinwoo ang pangalawang palasong papunta kay Songyi at hinaranggan ito upang protektahan siya. Napanganga ang dalaga sa bilis ng kilos ni Jinwoo, at napagtanto ng grupo na napapalibutan sila ng Ice Elves. Napansin ni Jinwoo na itinago ng distansya ng mga ito ang kanilang presensya at pinuntirya nila ang pinakamahihinang miyembro ng grupo. Inamin niyang kung 2 buwan na ang nakalipas, hindi siya makakaligtas sa ganitong sitwasyon. Naroon ang mga Ice Elves at umatras, iniiwan si S na litong-lito. Kaya ipinaliwanag ni Jinwoo na ang Ice Elves ay malulupit na mandaragit, kilala bilang Ice Slayer sa mga mangangaso, kinatatakutan dahil sa kanilang brutal na kahusayan. Kinuha ni Kim Chul ang pamumuno, inanunsyong walang darating na tulong sa lugar na ito at iginiit na sundin siya ng lahat kung gusto nilang mabuhay. Sinabi niyang hindi niya kayang pamahalaan ang buong grupo, kaya iminungkahi niyang hatiin ito sa 2 koponan upang mapataas ang kanilang tsansa. Sinabi niyang ang pananatili sa isang lugar ay maaaring humantong sa pagyayalo hanggang mamatay, at iginiit niyang kaya niyang protektahan ang mga sasama sa kanya. Karamihan sa grupo ay sumang-ayon na sumama kay Kim Chul, ngunit agad niyang pinili ang mahihinang miyembro, tinatanggihan silang isama. Ipinaliwanag niyang pababagailan lamang nila ang koponan. Sinabi niya na ang isang araw sa piitan na ito ay katumbas ng 1 oras sa labas, at maaaring abutin ng ilang buwan bago matalo ang boss o bumagsak ang piitan. Sa malamig at walang pakialam na tono, tinawag niya silang pabigat at sinabing iiwan niya sila, ngunit nangakong babalikan sila kapag natalo na ang boss. Isang babae sa grupo ang nagpasya na manatili kay Jinwoo. Inisip ni Kim Chul na ito ay isang hanggal na desisyon, ngunit tiwala siyang hindi napansin ni Kim Chul ang palaso kanina. Mahinang bumulong siya kay Jinwoo na napansin niya ang mabilis nitong reaksyon kanina, kumbinsidong mas malakas ito kaysa sa inaakala, at iniisip niyang baka A-rank o mas mataas pa ito. Ngunit hindi ito kinumpirma o itinanggi ni Jinwoo. Idineklara ni Kim Chul na dadaan siya sa pangunahing daan, iniisip na ito ang pinakamahusay na ruta. Kaya nag-alok si Jinwoo na pangunahan ang kanyang koponan sa kagubatan. Pagkalipas ng ilang sandali, napansin ng grupo ni Kim Chul ang mga marka ng kuko sa mga puno. Kumpiyansa niyang idineklarang nakapasok na sila sa teritoryo ng Ice Bear at mayabang na binanggit na ang E-rank na koponan ay malamang na mapapatay. Nang maramdaman nila ang presensya ng mga Ice Bear sa paligid, napalibutan agad ang grupo. Sumugod ang isa sa malalaking nilalang, ngunit hinarang ito ni Kim Chul gamit ang kanyang kalasag at hinati sa 2 ang oso gamit ang kanyang palakol. Walang pag-aalinlangan, agad siyang lumaban sa 2 pang oso, pinapanatili ang kanyang kumpiyansa. Samantala, pinigilan ang grupo ni Jinwoo ng babae, itinuro ang parehong mga marka ng kuko. Binalaan niya sila na nasa teritoryo sila ng Ice Bear at iminungkahing bumalik upang maiwasan ang sagupaan. Hindi sumang-ayon si Jinwoo, sa halip ay iminungkahi niyang lamusong pa sila. Ipinaliwanag niyang dahil teritoryo ito ng Ice Bear, ang mga oso lamang ang kanilang kailangang alalahanin,
na mas mahina kaysa sa mga elf na naghihintay sa labas. Pinag-isipan ito ng babae at napagtantong tama si Jinwoo, walang ibang halimaw na may salamangka ang papasok sa lugar na ito dahil sa dominasyon ng mga oso. Habang nagpapatuloy sila, lalong lumamig ang hangin, kaya kumuha si Jinwoo ng mga coat mula sa kanyang imbakan gamit ang subspace magic at ipinamahagi ang mga ito sa lahat. Namangha ang grupo sa kanyang kakayahan, suot ang maiinit na coat ng may pasasalamat. Ngunit si S, na litong-lito pa rin, ay nagtanong kay Jinwoo kung sino talaga siya. Iniwasan ni Jinwoo ang tanong, pinaalalahanan siya na siya ang nagdala sa kanya rito, kaya responsibilidad niyang protektahan siya. Gayunpaman, hiniling niya na huwag na siyang tanungin pa. Biglang lumitaw mula sa anino ang isang dambuhalang ice bear. Humakbang si Jinwoo pasulong at binago ang kanyang titulo sa Wolf Assassin habang naghahanda sa laban. Samantala, sa labas ng gate, pinagmamasdan ni Beck ang nakakatakot na pulang liwanag at napagpasyahang masama ang balita ng gate na ito. Duda siyang may ibang makaliligtas maliban sa mga mataas na ranggong mangangaso. Kaya inilagay niya ang kanyang pag-asa kay Kim Chul, naniniwalang maaaring may pag-asa ang assault team dahil sa kanyang ranggo. Ngunit ipinaalam sa kanya ni Sang na bukod sa opisyal na assault team, may iba pang pumasok sa gate, kabilang si Jinwoo. Pagkatapos, nagtanong si Beck kung ano ang ranggo ni Jinwoo, at sumagot si Sang na opisyal siyang E-rank, bagaman pinaghihinalaan niyang muling nagising ito. Gayunpaman, hindi ito kailanman kinumpirma ni Jinwoo. Hindi optimistiko si Beck tungkol sa tsansa ni Jinwoo, ngunit dumating si Dangso kasama si Jin Chul. Beck ay halatang hindi nasisiyahan sa pagdating ni Dangso, tinatanong kung bakit siya narito gayong dapat ay nasa Amerika siya. Hindi pinansin ni Dangso ang tanong at sa halip ay hinamon si Beck, itinatanong kung bakit pinayagang pumasok sa gate ang isang E-rank hunter gayong hindi naman ito bahagi ng kanilang guild. Malinaw na si Jinwoo ang tinutukoy ni Dangso, kaya naman nagtataka si Beck kung paano siya kilala nito. Napangisi si Dangso sa Red Gate, nagsasabing malamang ay mamamatay si Jinwoo sa loob bago pa sila magkita. Si Jin Chul, na pinagmamasdan ang pagkadismaya ni Dangso, ay napaisip na maswerte si Jinwoo na nasa loob ng gate, naliligtas siya mula sa isang paghaharap kay Dangso. Gayunpaman, duda si Jin Chul kung makakalabas pa ng buhay si Jinwoo. Sa loob ng gate, natapos ni Jinwoo ang huling ice bear, na nagbigay sa kanya ng panibagong level up. Nabigla ang kanyang grupo at ang dalaga, nagtatanong kung sino siya, ngunit nanatili siyang tahimik. Kinalaunan, nagsama-sama ang grupo upang kumain ng inihaw na karne ng oso, hindi makapaniwala na kayang pumatay ni Jinwoo ng ganoon karaming oso ng mag-isa. Gayunpaman, nagbabala ang dalaga na hindi pa sila maaaring magpahinga, dahil malapit na dapat ang lungga ng halimaw. Samantala, naguguluhan si Songyi sa kilos ni Jinwoo, itinatanong kung bakit siya lumabas upang mag-ehersisyo pagkatapos ng hapunan gayong katatapos lang niya ng matinding laban. Sinabi niyang napakakaiba ni Jinwoo, at sumang-ayon naman ang iba. Sa ibang dako, makikita si Jinwoo na nakatayo sa harap ng lungga ng Ice Bears, handang subukan ang kanyang Shadow Army. Tinawag niya ang mga ito at pinanood habang sumugod sila. Madaling tinapyas ng mga anino ang mga oso, ngunit may ilan sa mga nilalang na lumaban ng matindi, na nakasira sa bahagi ng kanyang hukbo. Gayunpaman, mabilis na nag-regenerate ang mga anino gamit ang mana ni Jinwoo at bumalik sa labanan. Ang mga mage sa kanyang hukbo ay nagbigay ng mahusay na suporta, at humanga si Jinwoo, iniisip na mas mahusay pa ang kanilang pagganap kaysa sa inaasahan niya, ngunit napansin niyang malaki ang konsumo nito sa kanyang mana. Bigla, lumitaw ang dambuhalang pinuno ng mga Ice Bears, at sa isang napakalakas na atake, pinawi nito ang buong Shadow Army ni Jinwoo, na kumonsumo ng malaking bahagi ng kanyang mana. Dahil hindi na niya maibalik ang kanyang mga sundalo, tinawag ni Jinwoo si Igress. Mapanatag na humakbang ang Shadow Knight, kaya naman sumugod sa kanya ang oso, ngunit madaling iniwasan ito ni Igress at nagbigay ng isang eksaktong hiwa. Sa loob lamang ng ilang sandali, napaluhod ang oso. Sinubukan nitong umatake sa huling pagkakataon, ngunit tinapos ito ni Igress gamit ang isang mabilis na pagpugot ng ulo. Pinanood ito ni Jinwoo, humahanga sa lakas ni Igress. Sa pagbabalik tanaw sa kanilang naunang laban, inamin niyang hindi siya mananalo kung ginamit ni Igress ang kanyang espada. Kahit ngayon, sa kanyang kasalukuyang antas, iniisip ni Jinwoo na maaaring mas malakas pa rin si Igress. Pagkatapos, pinuri niya ito sa mahusay na paghawak sa laban. Samantala, hinarap ng grupo ni Kim Chul ang mga elf, at nakita nating lahat ng kanyang mga kasamahan ay napatay, na iniwang mag-isa si Kim Chul, hindi makapaniwala sa nangyari. Mapait niyang inisip kung gaano siya kalapit sa pagiging isang elite na miyembro ng White Tiger Guild, ngunit ngayon ay napunta sa ganitong desperadong sitwasyon. Sa harap ng mga elf at ng natitirang mga nabubuhay,
natakot siya at napagtantong wala siyang laban, kaya tumakbo siya ng mabilis upang makatakas. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.